Ilang beses nyo natitsyempohan o nagpapakita siya mismo ng kanyang ari? Sir, yung sa anak ko... Anak niyo ba, babae? Opo. Ilang taon? 13 po. Pag yung bata po bumibili po ng soft drink sa kanila, nilalabas nga daw po yung private part po niya. Gaano kadalas? Gabi-gabi po yun. Minsan naglalaba ako, lalabas po yan. Para pakitaan Opo, ka? tapos nilalamas po yan, tapos sabay isisenyasan niya po ako ng ganyan. Hanggat maaari po sana, Sir Gaspar, na itigil na po ninyo yung mga ginagawa ninyong kalaswaan sa aming mag-ina. Kasi po talagang mahuhuli ko po kayo sa pulis. Traumatic po ito eh. Pwede po bang pumunta kayo sa barangay? Yes sir, puntahan po namin yung barangay sir para makipag-coordinate po kami sa barangay regarding this matter. For referral din po yung bata sir for psychological evaluation. Yes, well, there you go, ma'am. Kung nakikinig sana ang barangay chairman mo, pakisabi mo sa kanya tumawag kami na kami nababahala na rito. Gusto mo bang pumunta kami riyan para masilip kayo? Parang minamaliit niya tong pamilya na to. Lumulog po ako dito para iklamo yung aking kapitbahay. Sa kadahilanan po na nagpapakita po siya ng maselang bahagi ng katawan niya sa anak kong minor de edad. Nga po, yung anak ko pag bumibili ng soft drink sa kanya, pinapakitaan po niya. May one time din po na naghatid po siya ng alak sa bahay. Yung bata po yung kumuha na nakalabas din po yung maselang parte ng katawan niya. Nakausap ko po yung anak, nagharap kami sa barangay. Ang sabi nung anak, inform naman daw po sila na ginagawa ng tatay nila yung sa loob ng bahay. Kasi may sakit daw pong luslos. Tapos nung tinanong po nung lupon yung nirereklamo ko, ang sagot naman po niya, baka lang daw po nagkakataon. Ano po ba, ma'am, yung kwento bakit umabot sa ganun na punto na nagpakita ng sinasabing maselan Ano po yun, sir eh? Pag yung bata po bumibili po ng soft drink sa kanila, ganun po, nilalabas nga daw po yung private part po niya. Tapos may one time din po na pag naghahatid po siya ng alak dun sa tatay ng bata, nung time po nun, yung bata po yung nakakuha. Sino yung naghahatid? Siya po, si Baltasar Eslava po. Meron ba siyang karamdaman or... Wala po, sir, kasi nagtatrabaho po yan eh. So, anong nagawa ninyo, ma'am, nung nalaman ninyo na nagpapakita siya ng ganung klaseng bagay? Sir, nagdulog na po ako diretso sa barangay. Yun po, nagkaharap nga po kami. Yung sabi po nung anak, ano naman daw po sa kanila kasi ginagawa daw po ng tatay nila yun sa loob ng bahay kasi gawa nga daw po na may luslos. Ngayon naman, anong naging agreement dun sa barangay? Natitigilan na ba niya o wala pa rin? Wala po. So, ang gusto mo lang mangyari, matigil na yung pagpapakita ng kanyang private part. Opo, Itong kapitbahay niyo. Opo. Nag-uusap na kayo sa barangay, ano? Opo. Anong napag-usapan ninyo sa barangay? Wala po, sir, hindi po kami nagkaayos dyan. Kaya nga po nag-file na po ako ng reklamo. Anong ginawa ng barangay sa lugar? Wala po, sir. Hindi naman po sila basta yun lang po sabi sa akin, i-file ko na daw po sa women's desk. Hindi ba tinawag ng barangay man lang para nakabla? Pinatawag po. Anong sinabi na sa barangay? Yun lang po nga po, sabi po nga niya na baka daw po nagkakataon lang daw po. Sa barangay? Ang barangay mismo nagsabi. Ano daw dahilan itong pamilya nito? Ano daw dahilan ng inarereklamo niyo, matanda nagpapakita ng kanyang ari? Ano daw dahilan? Wala na po silang ibang sinabi nun eh. Basta't nagpumunta lang ron? Opo, yun lang nga po sabi nung anak kasi may luslus daw po. Naiirita, kaya ganun daw po ginagawa ng tatay niya. So dahil meron siyang hernia or may luslos, i-expose niya na lang yung kanyang ari. So naglalakad-lakad siya sa loob ng bahay na walang salwal, walang saplot. Yun nga po eh. Hindi siya nahihiya sa mga kanyang mga anak na ganun nangyayari. Ano bang anak niya, babae rin? Opo, may dalawa po siyang anak na babae. So, doon sa mga anak niyang babae, anong pakiramdam daw? Hindi ko, wala po. Yun lang po sinagot nung anak niya sa amin eh. Na-inform na daw po sila na ganun yung ginagawa ng tatay niya eh. Kausapin muna natin si Loretta Dumagpi. Ma'am Loretta, magandang umaga po sa inyo. Ano pong nangyari sa inyong paghawak niyo po ng itong problema na to? Kasi po sir, nung nagkaharap sila sa mediation, kasi ang sabi niya sa mediator po na nag-file na siya sa PNP ng tungkol po doon sa Okay, ma'am, naintindihan ko po yung sinasabi niyo. Kaya po, yung pambarangay, kapitbahay po to. Ang akin lang po, baka sabihin, kung gusto niya pong nang walang saplot, sa loob lang siya ng bahay, huwag niyang pagpakita sa iba. Magtapis naman siya ng tuwalya, di ba? Opo. Hindi po yung ganyan. Ang point lang natin, sige, tanungin kita, Mrs.
Ilang beses nyo na natitsyempohan o nagpapakita siya mismo ng kanyang ari? Sir, yung sa anak ko, Anak niyo ba, babae? Opo. Ilang taon? 13 po. 13 years old ma'am na babae, pakikitaan mo, hindi po normal yan. Kung ito po'y may karamdaman, maintindihan po natin. Pero pag ganyan po'y sinasadya, hindi na po. Baka mamihasa po ma'am naintindihan niyo ba, Loretta? Opo, sir. Tingnan niyo po yung gravity ng sumbong kaysa doon sa mga away kapitbahay. Gagawa po kayo ng bagay na kung saan i-blatter niyo po ng maayos, magiging report po ninyo, magiging basihan po ng pulis. Okay? Kasi pag hindi po maganda ang pagkasulat ng report, mawawalang bisa po yung reklamo na matatabunan sa mga away kapitbahay doon sa sinasabing pagiging exhibitionist ng kalang kapitbahay ng pinakikitaan ng ari ay 13 years old na babaeng bata. At the same time, ikaw nakita mo rin? Yes po. Sus Mariosep Wala na. pong paltos yun, sir. Gaano kadalas? Gabi-gabi po yun. Gabi-gabi pumupunta sa inyo? Lumalabas? Lumalabas po siya. Pag one time po pa, sir, minsan naglalaba ako, lalabas po yan. Para pakitaan Opo, ka? tapos nilalamas po niya, tapos sabay isisenyasan niya po ako ng ganyan. Bastos na po yan, ma'am, kung totoo man sinasabi nito. Nagkakaintindihan po tayo rito, ma'am? Opo, sir. Pero sir, kahapon lang po niya binalater yung tungkol po sa lamas-lamas po eh. So, ibig mong sabihin, gusto mong mas higit pa sa lamas-lamas ang gagawin para kikilos ka? Kahapon lang po siya nagpa-blatter po. Okay, Loretta, makinig ka. Hindi kita tinuturuan sa trabaho mo, pero medyo may pagkukulang ka. Kung nakikinig sana ang barangay chairman mo, naku, Jesus Mariosep, pangangaralan ko. Ano ang pangalan ng chairman ng barangay mo? Canbal Aguilar po. Pakisabi mo sa kanya, tumawag kami at kami nabamahala na rito. Gusto mo bang pumunta kami riyan para masilip kayo, para masabi lang mismo? Sasamahan namin itong investigator namin, papunta riyan. Pagkatapos pati pulis dadalhin namin sa inyo para medyo pagsabihin na patawag na in the presence of the law enforcers kasi parang minamaliit niya tong pamilya na to. Wala ka bang mister? Anong ginawa ng mister mo? Nanahimik na lang po kasi gusto niya nga po din sanang kasi sabi ko wag na, hayaan na. Kasi ang gusto niyang Gusto niya pong bugbugin. Kaya sabi ko hayaan na lang po. Wag bugbog kasi pag magbugbog yan, Yun na nga po, makasampang kayo ng kaso. kaya nga sabi ko, hayaan na mahirap lang po. may iba dyan. Pag medyo tinopak, puputulin. Si Captain Jocelyn Sibal, magandang umaga po. Nakikinig po kayo, ma'am. Good morning po, ma'am. Yes, sir. Good morning po, sir. Anong tingin niyo dyan, ma'am? Medyo na to traumatic po to Anong magagawa niyo po, ma'am? Yes, sir. Ipa-file po natin yung case niya, sir. Hindi, Okay. patawagin mo muna, imbitahin niyo muna sa presinto. Kung kinakailangan siguro, ma'am, instead of filing, it's a lot easier to do that. Siguro, ma'am, it's handled with care. Number one, pwede po bang pumunta kayo sa barangay? You coordinate with the Women's and Children Division. Meron din sila VAUSI dyan sa barangay, tama? Yes, sir. Yes, sir. And then coordinate them and call the suspect. Hindi po ako nagtuturo sa inyo. Ganun pong proseso to give him a warning na nakaabot na sa inyo, na nakaabot na sa amin, worldwide, nationwide, netwide. Alam na ngayon, we're not here to do public shaming. We're here to call the attention kasi paulit-ulit niyang ginagawa. Yes, sir. Puntahan po namin yung barangay, sir, para makipag-coordinate po kami sa barangay regarding this case, sir, matter. For referral din po yung bata, sir, for psychological evaluation, Yes, sir. well, there you go, ma'am. Thank you so much. Yun ang aming gusto, ma'am. Aasahan po namin, ma'am, ha? Focusing doon sa parte kung saan 13 years old makakita ng isang bagay. Ang bata kasi, iba ang pagpaprocess niyan sa mga iba't ibang mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Pwede kasi yung 13 years old, I mean, I'm not saying this as a professional sa field, pero saying it from previous studies na nabasa ko din noon, na kung saan yung mga bata, iba yung pagpaprocess nila sa mga iba't ibang klaseng nagpangyayari sa buhay. Meaning, kapag merong traumatic experience na kagaya nito, kahit sa pangmatanda nga, nakakatrauma na, what more dun sa bata? It could be magnified as much as 2-3 times more or even a lot more na pwede niyang dalhin hanggang sa pagkatanda niya. Pagkatanda niya, pwede siya makagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan dahil meron naging apekto sa kanyang certain mental health. Sumarap ka sa camera, okay? Kausapin mo. Nandito ako ngayon sa Bitag, kasama sila Sir Car, tsaka si Sir Ben Tulfo, na
Hanggat maaari po sana, Sir Gaspar, na itigil na po ninyo yung mga ginagawa ninyong kalaswaan sa aming mag-ina. Kasi po talagang pahuhuli ko po kayo sa pulis at para mapanagutan nyo po yung mga kalaswaang pinaggagawa nyo sa aming mag-ina. Alright. So, ngayon naman, nasa kabilang linya natin ngayon si Dr. Camille. So, Dr. Camille, ano pong nakikita nyo dito? Okay, actually, matatraumatize siya kasi syempre parang hindi niya maintindihan bakit gano'n. And definitely, pag ang isang tao na merong sexual disorder, kagaya niya yung exhibitionism, regardless kayong may medical condition yan, it can be still considered a paraphilia or sexual disorder. Kaya dapat talaga merong sigurong treatment yung matanda na yon. Pero dun sa isang 13 years old, kung natatraumatize siya or talagang affected siya, I think it's best also na matulungan natin siya para at least ma-desensitize yung talagang nagiging problema na natatakot na siya sa ganyan. Kasi usually, alam mo, pagdating sa mga ganyang klaseng yung exhibitionism, pag tinitignan mo, mas lalong nagkakaroon ng gratification yung gumagawa noon. Yes. Kaya dapat talaga completely i-ignore yun. So talagang siguro tuturuan natin kung paano maiit ang babae na hindi makikita yun or kung kailan man mangyayari yun, talagang definitely ini-ignore nila dahil kasi ang tendency kasi parang mas lalo kang matatakot baka mamaya hindi lang yun yung sana nga kung pwede lang sabihin na talagang ipabarangay dahil kasi pwede yan for possible treatment, itulungan, di ba? Yes. Yung mga ganong pagkakataon. Siguro for the part naman nitong kabila, yung mismong gumagawa ay hindi lang naman sa bata, kundi dun sa mga kapitbahay. Siguro if you could explain to us kung ano bang tumatakbo sa kanyang isipan or ano ba nagiging causes, environmental ba or whatever. So para dun may overall view kami dun sa kabilang panig naman. Okay, kung sa nasabi natin, usually ang mga sexual disorders ay may possibility na talagang nung bata siya, nakaranas siya ng mga sexual abuse o kaya naman biktima siya ng physical abuse or yung mga ganong klaseng conflicts can arise yung mga possibility for paraphilias. However, kung sinasabing may medical condition to, baka kasi yung hypersexuality, it comes with the personality disorder nung tao na yon. So, mahirap din yan. So, kinakailangan ma-desensitize or sabihin na natin, pwede magbigay ng medications like yung mga SSRI, yung mga antidepressants, which lowers the testosterone level para mawala yung sexual drive. Pwede yun eh. Kaya ang dali-dali yung magawa ng paraan nung tao na yun. Basta siguro yung mga kamag-anak niya, siguro concern na talagang para maitigil yan, para hindi siya mahuli rin or mapabarangay, magdala nila sa isang mental health professional para sa ganun magabayan na kung kinakailangan bigyan ng medication, why not? Mawawala yung sexual drive, maiintindihan lalo siya na ay sakit talaga. So with that said, Dr. Camille, kami naman nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay din ng inyong analysis tungkol dito sa case na ito. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Camille. Maganda po yung nalalaman po ninyo at hindi lang po kami parang sumbungan. Kung minsan, educational, informational kami, we do as much as we can na maintindihan ng tao. May mga bagay na kung minsan pag ng tao may karamdaman, hindi natin kinukundina ang kanyang pagkatao dahil ganyan siya. Kung minsan alam nila ang ginagawa nila, kinukundina natin yung gawain. Hindi lang sa pagkatao. Simple lang. Gagawin natin ganito. Papasok ng pulis, wag muna kayo lumabas sa bahay, ganyan lang, na kung maaari, ay sa uwing gagawin niya, tawagin niya agad yung pulis para ma-pick up na siya. Mukhang dito sa parting to, kailangan niya siguro ng tulong. Baka may kunting karamdaman to. Kunting pag-iintindi, iwasan muna hanggat nag-imbestiga ng mga pulis, okay? Opo, sir. Okay na ba sa'yo? Opo. Usap tayo sa baba, ha? Opo. O sige, maraming salamat. Thank you po, sir. Alright. So, dyan po tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Itong mas pinalakas at pinalawak na bagong ipabitag mo helpdesk. Babalik kami.